Magandang linggo sa inyong lahat ha. Naku, na-late na naman ako ng broadcast dahil ang daming ginagawa, pero siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang Spokes Hour ha. Nung Webes, di na ako nakapag-Spokes Hour po kasi ang dami ko naman mga lives. Alam niyo naman, sunod-sunod ang mga pangyari sa EDSA at sana kayo po ay nakarating sa EDSA, no? Hanggang kanina po, napakadaming taong nagpunta doon. Although inaasahan namin, baka wala nang pumunta. Kasi siyempre, linggo, nagpapahinga ng tao at naghahanda na para sa gagawin nila kinabukasan, no? Sa Lunes. Pero hindi, ang dami pa rin nagpunta. Yan po'y patunay na pikam-pika na ang taong bayan. Ayaw na nila ng presidente na bangag at ayaw na nila na isang gobyerno na hindi nagbibigay lunas sa problema gaya ng mataas na presyo ng bilihin, mababang sweldo at kakulangan sa trabaho. Hanggang hindi po nagbibigay ng lunas sa mga problema, hanggang mahirap po ang buhay, hanggang hindi umaamin ang presidente kung siya ay user, patuloy po ang tao na magagalit at patuloy po ang tao na pupunta ng EDSA. Yan po ang katotohanan. So, wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Diyan po tayo patungo. Magpuhusga po ang taong bayan kung kinakailangan pang manatili sa pwesto ang presidente na wala sa tamang pag-iisip at wala sa posisyon para magbigay ng lunas sa mga problema ng bayan. Pero alam niyo po, bukod sa EDSA, nataranta ako, hindi naman taranta. Kundi, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Kung natawa ako, kung nagalit ako. Pero nakita niyo yun, ang NBI, sinamon lahat yung mga nagtanong kay BP Sara nung kanyang press briefing nung Sabadong madaling araw. Ito po yung ililipat dapat si Attorney Laika doon sa Correctional for Women. Nagkaroon ng press briefing si Mayor Sara. Una, si Attorney Laika ang umapir, tapos nang hindi nakakayanin ni Attorney Laika, si BP Sara na ang nagsalita. Well, para po dun sa mga sinupi na wag po kayo matatakot, yan po ay panunupil. Alam niyo naman po, ang gobyerno na maraming tinatago, ang gobyerno na hindi talaga um, nagbibigay lunas sa problema ng taong bayan, nagtatago po saan at paano sa pamamagitan ng pananakot sa taong bayan. Well, wag po kayong mag-alala, no? Nakasaad po sa ating saligang batas ang kalayaan ng malayang pananalita. Wala pong krimen na nangyari doon. Kaya nga po natutuwa naman ako kay Ombudsman na Martires na sinabihan si Undersecretary Jesse Andres, tumigil ka nga, wala namang kaso ako nakikita sa nangyari dyan nung Biyernes at Sabado at Linggo, no? Dahil wala naman talaga, no? Natural lang yun na sa isang pagkakataon na ang magkaibigan, tingin niya inaapi yung isa, tutulungan niya, no? At yung last spokes award ko naman, sinabi ko naman na hindi po yan practice of law dahil ang pagtataguyod sa karapatang pantao, yan po ay advokasya ng lahat ng abogado, no? In fact, pag hindi mo ginawa yan, dapat wala ka na, hindi ka na maging abogado, no? Dahil talagang, kaya ka nga officer of the court, dapat siguraduhin mo ang karapatan ng tao ay narirespeto. So, wag ka po kayo mag-alala, yung undue interference, wala po yan. Mananaig po ang kalayaan ng malayang pananalita. Ang ginagawa nila, tinatakot para tumigil na ang taong bayan sa pagpupula sa administrasyon nito. Tinatakot nila ang lahat ng susuporta kay Inday Sara kasi alam nila kahit anong binabato nila kay Inday Sara, number one pa rin sa puso at isipan ng taong bayan. Bakit ba sa survey number one pa rin siya? Samantalang buong Kongreso wala nang ginagawa ng nakalipas na 3 buwan kundi siraan ng Inday Sara Duterte at ng pamilyang Duterte, di ba? So, ay nako, huwag po kayong magpatakot dyan dahil lang gusto nila, kung hindi nila masira si Inday Sara, matakot nila ang mga supporters ni Inday Sara. Pero hindi po tayo magpapatakot ha. O nga pala po, kung kinakailangan nyo ng tulong na legal, mag-text lang kayo sa akin o mag-message nyo lang ako sa Facebook at bibigyan po natin kayo ng libreng tulong na legal. Sa bulat mula po ha, 34 years na ako nagpa-practice ng law, sa mulat mula ay talagang tinataguyod ko, lalong-lalo na ang karapatan ng malayang pananalita. Walang bayad o meron, no? Karamihan, walang bayad. So, wag po kayo mag-alala. Hassle nga lang, pero bibigyan kayo ng legal services. Alam niyo po, yung mga pinaparata ngayon nila kay BP Sara, yung pananalita at saka yung nagtanong doon sa press briefing, at saka nga yung kanyang di umano banta na sinabi niya, pag ako pinatay, may inutusan na rin ako para patayin. Sos Mariosep, puro impossible crime. Di ba? Impossible crime. Paano mo mapapanagot sa Inday Sara kung pinatay na nga siya?
at susunod yung tao na inutusan niyang patayin, no? Eh wala na po, no? Impossible crime na yan dahil patay na yung nag-utos, no? At syempre, itong mga sinasabi nila na meron daw undue interference pag ikaw ay sumali sa isang online press briefing, kalokohan! At buti na lang, nagsalita po si Ombudsman Martires. Pero anyway, ako po nakatutok ako sa mga pangyayari sa EDSA. Mantakin nyo, nagsimula ng Tuesday, natapos ng Linggo, hindi na wala ang tao sa EDSA. Ang sabi nila, bayaran daw. Saan naman kukuha ang mga pambayad, ang mga tao na nagtipon-tipon sa EDSA? Eh wala naman yung mga pork barrel, wala naman yung mga ayuda, wala naman yung mga confidential fund. Yan ay mga maralita, yan ay mga ordinaryong mamamayan. Meron po talaga mga nag-contribute na paunti-unti, mga OFW, nag-feel na feel nilang makasali, pero malayo nga sila, no? Pero magkano lang po yun, no? Well, pag pinagsama-sama, siguro malaki-laki, pero magkano naman yung mga pera na ginastos din para sa pagkain at tubig man lang, no? Eh gabi-gabi po, hindi bumababa sa 3,000. Ang pinakamarami po yung Biyernes na halos 10,000 na. Dapat po yung Sabado, yan ang pinakamalaki. Kaya lang, sandamukal na pulis ang linagay nila doon sa harapan ng sa likuran ng EDSA Shrine kung saan nagtitipon-tipon talaga yung mga tao. So nangyari nung Sabado na wala yung kanilang usual assembly point, nagkawatak-watak. Pero madami pa rin pong tao. Bagamat marami rin na na-discourage na kasi yung natakot nga sa napakadaming pulis, no? Ang balita ko, yung isa daw dyan, na tawagin na lang nating Palaka, hay nako, pinagbilin talaga sa PNP, hindi po pwedeng mag-EDSA. Pero ano nangyari? Habang pinipigil, lalong lumaki ang crowd. Alam nyo, bagamat babalik na siguro sa trabaho bukas ang mga ating kababayan, no? Ang katunayan, makasaysayan pa rin ang nangyari mula Tuesday hanggang Sunday. Bakit? Dahil sa kauna-unahang panahon, mula noong 2001, kung kailan napaalis si ERAP ng People Power 2, bumalik ang tao sa EDSA. So, ang mabuting balita, buhay na naman ang EDSA. Ay nako, huwag kayong kampante na hindi pa napatumba ang gobyernong ito, hindi pa nasisante ang gobyernong ito dahil tandaan ninyo, ang martial law September 1972 inimpose. Natanggal ang Marcos February 1986. Ang kauna-unahang rally matapos ang martial law, nandun po ako. Ito po'y rally laban sa Education Act of 1988. So mantakin ninyo 1988 ba yun? Hindi. 1980, wait 1986, no? So 1982, 83 ata yun. Kung hindi ako nagkakamali. Education Act of, hindi, high school ako noon Of 3rd year high school ako nyo, 1981 ata yun. Yun ang kauna-unahang rally matapos ma-impose ang martial law. Nandun ako doon. Naka-uniforme pa ako ng high school. Sa UPIS po ako nag-high school, no? Pero doon ko nakita yung isang napakatali kong kaibigan na nahataw, no, ng anti-riot squad. Dati nagbabalay-balay, ngayon matapos nung rally na yon, hindi na siya po pwede magbalay-balay kasi nasira nga yung kanyang likod. At yung kaibigan kong yon, bagamat taga-UP na siya ng mga panahon na yon, ang high school niya, Assumption, social. Pero talaga namang naig yung kanyang pagmamahal sa bayan at sumapi doon sa kauna-unahang rally ng laban sa Education Act. Ano nga bang year yun? Tatanungin ko nga. Ang mga idol ko kasi noong mga panahon na yon, mga Lian Alejandro, mga Jesse Jan Jimenez, no? Sila yung mga tumatayong mga leader ng estudyante. Pati po itong si Malumangahas. Yan si Malumangahas, naimbita ko po yan nung high school para magbigay ng talumpati at matapos kong imbitahin si Malumangahas, inimbita ko naman si Amy Marcos at dinibati ko si Amy Marcos, no? Sos Mariosep. Nagkita kami ng isang kaibigan ko na sa high school, no? At alam naman niya, high school pa lang anti-Marcos na ako, no? Na ako pa, ang aking call to fame nung high school ako, akong unang-unang dumibate kay Amy Marcos. Parang isang buwan matapos kong debatihin si Amy Marcos, yung isang college student, ang pangalan ay Trajano, dinibate rin si Amy Marcos, ayun, nawala. Hanggang ngayon, hindi alam kung patay o buhay. At meron ngayon desisyon sa Amerika na napatay na si Trajano at pinagbabayad ng danyos perwisyo ang Amy Marcos na hanggang ngayon, hindi pa po nababayaran. Pero anyway, ang akin lang po, maraming salamat po dun sa mga sumuporta sa EDSA at hindi lang po tayo sa EDSA nagtipon-tipon
Palagi po ako nagla-live view at hindi po bumababa sa 100,000 ang mga nanonood sa live view natin. So mula Tuesday hanggang Sunday, 100,000 po yun. Ganong kadaming tao ang nagtipon-tipon para iparating ang kanilang hinaing laban dito sa gobyernong bangag. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at alam niyo naman po itong EDSA. Nagsimula po yan ng EDSA Friday Group nila Princess Maui. Abay, nung nagpupunta ako doon, nagsimula po yan, 20 lang sila. Naging 30. Nung minsan, yung matapos yung one day after ako i-release sa kulungan, umabot ng mga 60. Pero yun na yung mga pinakamalalaki. E mantakin nyo ngayon, halos 10,000 lumabas sa EDSA. At tingin ko dyan, sa susunod na Friday, kung meron man, lalaki na naman po yan. Tandaan nyo po yan. Habang walang kasagutan sa kahirapan, hindi po mamamatay ang EDSA. Habang ang ginagawa ni Marcos Jr. ay pag-uulit lamang sa kasaysayan at yung mga ginawa ng kanyang ama na si Marcos Sr., lalo pong mabubuhay ang EDSA. So kita-kita po tayo sa EDSA. Ako po, malapit nyo na makita sa EDSA. Promise. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At sa muli nating pagkikita, ito po inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye.